Hello. Hello. Glory to God, glory to Christ Jesus. Muli natin itaas ang ating mga kamay, Amen. mga kapatid. Nandalo pa tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ipalakpak po Amen. natin ang halak na kamay natin sa ating Diyos. Ating mga kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa mga Amen, oras amen. na Magandang ito. tanghali, Sister Magandang Chris. tanghali, Sister Lai. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga sisters. Amen. At sa mga nakikisa sa atin, sa ating Facebook Live at YouTube, dyan lang po kayo at patuloy nyo kaming samahan sa pagpupuri at pananambahan ng ating Diyos. Amen. So meron po tayong baguhan. Namin kayo Amen, si aanyayahan, Sister. sis. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng Diyos. At pinagpalang ating kapatid. Dito lang, sis. Muli tayong tumayo at ating i-welcome ating kapatid at awitan natin siya ng welcome song. Halina sa pamilya, kami nagagalak na Welcome po natin ang ating kapatid. sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay malahat. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. So, magandang tanghali sa atin mga kapatid. So kapatid, maraming salamat po. Kayo po nakadalo. Mari laman yung pang at taga saan sa Pilipinas. Ako po ay si Freselin Magan, taga-Ormoc po ako, Bisaya. Yes! Kapatid, ipaliwanag po sa iyo ni Sister May, ano pong ibig sabihin ng El Shaddai? Welcome kapatid. Welcome po kapatid. Ipaliwanag ko po sa inyo ang salitang El Shaddai. El is God, El Shaddai, Shaddai is Almighty. Amen. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga pinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Amen. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International Incorporated ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, sa puso at kalooban ng mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual. At higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat. Kapatid, yung hawak niyo po na panyo, nandyan po nakasulat ang Salmo 91 po, na dinadasal po ng buong
prayer partner sa buong mundo mula alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi po. Or anytime na gusto po nating magdasal. No? So kung meron man tayong nararamdaman, physical o emotional man po, ipatong lang natin po yung panyo at tayo'y manalig at mananampalataya at tayo'y gagaling. Kapatid, dalangin namin, hindi ito ang huli at bagkos ito ang simula sa Diyos buhay, si Yahweh El Shaddai po. Kapatid, ang ating gawain po pala dito ginagawa sa St. Joseph Church, alas 2, Monday hanggang Biyernes po. Saturday naman at Sunday sa Saikong, sa Sacred Heart. No? So, maraming salamat po. God bless. Thank you, sis. We hope na makasama ka namin, hindi lang ngayon. Amen. So tayo po ay dadako na sa paghahayag ng kabutihan nating Diyos. Sino pong pinagpala? Taas po ang kamay! At ipalakpak! Amen. Tunay na paggising pa lang natin sa umaga, Sister Chris, sa isang pagpapala na amen. So Amen. sino pong mauunang maghayag? Sino po ang magbabahagi ng kabutihan Yung na mga ginawa ng Diyos? sa bagong kanyang dating galing Philippines. Welcome back mga sister. buhay? Sister, baka gusto mo. May Lord. Dalawa yan sila. Halika, dali. Russell. Oo, yes? ikaw, Sister Russell. Russell, please. Palakpakan po natin ang ating sister. Please come forward, Russell. Huwag kang mayang mag-share. Ah? Wala ka pa sa Nagulat ako. Bakit ako? Hindi, nagpasalamat ako kay Lord. Pero una, pasensya kayo, wala talaga kayo pasalubong. Wala talaga akong dala. Nahiya nga ako bumalik dito, pero syempre, sabi ko nga, hindi naman mahalaga yung pasalubong. Ang mahalaga, yung bumalik at saka syempre, andito pa rin tayo para sa presensya ng Ginoo. Ewan ko lang kung naintindi kayo yung Bisaya. Pero Mabisaya ako siya na Tagalog. Una, nagpasalamat ako kay El Shaddai dahil siguro kung hindi dahil sa Kanya, hindi ako makabalik dito. Kasi nga po, wala akong balak umuwi. Kasi yung kontrata ko sa June pa matapos. Ito si Amo, nakikiusap. Siyempre tayo mga Pinoy, pusong mamon. For the go. Sabi niya sa akin, kailangan nila ako i-renew. Gusto nila ako, ganun. Pero wala talaga akong balak mag-renew kasi nga, maliban sa, alam nyo naman noon pa, kinukwento ko. Sa awa ng Diyos, ako lang talaga makatapos sa kanila. Ng 2 years, ako lang nagtagal. Yung kasama ko ngayon sa bahay, pang 7 na yan. So may parating na naman pang 8 na yan. So, salamat kay El Shaddai dahil kung hindi siguro ako nakilala sa Kanya, wala din ako dito. At hindi rin ako magtagal. Pangalawa, medyo mahaba to. Blessing kasi kahit nga, sabi nga, mas maganda pa rin ang plano ng Diyos kaysa plano natin. So, nung umuwi ako, so magkasama kami ng asawa ko, umuwi din siya, yung anak ko. So, hindi ko na-expect na, syempre pag sa, di ba maraming mga kabataan ngayon na malayo sa magulang, parang malayo yung loob, pero sa awa ng Diyos, napaka-sweet pa rin niya, hindi pa rin siya nagbago. Tapos ang laki na niya. Hindi ko na-expect na, yung sa iniwan ko siya noon, maliit pa, tapos pagbalik ko, yung mga damit niya, yung short niya, kasya ko na. Sabi ko, ang laki mo na. Tapos yun, pero mahirap. Pagbalik ko dito, ang hirap din mag-adjust. Siyempre, pero dahil sa pamilya, so kaya, laban. Kaya, thanks. Thank you pa rin. At salamat sa inyo nang nakikilala ko dito sa El Shaddai. Welcome back, sister. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Tunay ngang walang lingkod na pinabayaan niya, Sister Chris. Amen. Basta patuloy lang tayong magtiwala at manalig sa ating Diyos. At tawagin po natin muli si Sister Maynold. Galing din siya ng Pinas. Praise the Lord. Nagbabalikan ng dating mga Tuesday. Welcome back. Welcome back sa atin. First, thank you sa pagsalubong sa akin.
Binabalik ko yung papurit pasalamat kay Yahweh El Shaddai. Muli, nandito naman ako. It's been 1 year and 2 months. For good ako pansamantala. Yun yung for good na pansamantala. Nag-try ako mag-business pero ganun talaga di ba? Ups and down. So, ngayon, nandito ako ulit. So, welcome back sa akin. Huwag lang kayong hihingi ng pasalubong. Wala talaga. Praise the Lord. Okay lang yan kahit walang pasalubong. At least yung presensya mo muli kasama namin sa araw na ito. Welcome back, sister. Amen. At sa oras na ito. patuloy na po tayo. Magsitayo na po tayo. Amen. At ihanda po Handa natin ating mga ang sarili sa pagharap at pagpupuri sa ating Diyos sa buhay, Yahweh El Shaddai. Amen. At tayo ay sasamahan sa paghahayag ng kabutihan at mga balita ng ating Diyos. At ang gagamiting daluyan ng kanyang mga salita po ay walang iba kundi si Brother Bay Gonzales. At, At sa pangungunang pagpagsamba ng El Shaddai Gospel Music Ministry. at sa panalangin ni Sister Esther. Hallelujah. Taas nating mga kamay, mga kapatid. Sa ngalan po ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dakila ka, O Diyos. Sambahin. Masasalamatan ng iyong kadakilaan, Panginoon. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Glory to you, Holy Spirit. Take over in this place, Holy Spirit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Panginoon, muli. Ikaw po ang Diyos na tumawag po sa amin mula sa karamihan, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw po ang Diyos, pinagbubuhatan ng aming buhay at ang aming ikinabubuhay. Oh, hallelujah. Lord God, tunay nga po, Panginoon, kami nagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Aming hiningi po sa iyo, Panginoon, ang kapatawaran. Patawarin mo po kami, O Diyos. Maliit man, malaki, Panginoon. Naalala man namin o hindi naalala, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. Tunay nga po, O Diyos, na sinabi mo, Panginoon, lumalapit kayo ang nabibigatan at bigyan ko kayo ng kaginhawaan. Yes, O God, maraming salamat, Panginoon, sa isang linggong nakalipas na kami yung iningatan, ginagabayan, pinagpapala, at pinagaling sa lahat ng aming mga nararamdaman, aming kabigatan, Panginoon. Katiwala namin sa iyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa baguhan nga ngayon lang nakarating dito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na kami malulhati nakarating dito, Panginoon, na walang mga aberya. I-bless mo rin, Panginoon, ang bawat isang nakarating dito, tumugon sa iyong panawagan. Bless mo ang mga datihan at baguhan. Bless mo po rin, Panginoon, ang aming mga kapatid. Batbat ng mga suliranin, ikaw po, Diyos, ang nakakaalam. Bless mong apat na sulok na ito, Ama, ng aming pagdarausan sa araw na ito. Bless mo rin po ang aming mga kapatiran, kung saan ikaw po, Diyos, mag-comfort sa amin. Aming kahinaan, ikaw po ang Diyos ang nagpapalakas sa amin. Ang lahat na ito, Panginoon, amin ang ibabalik sa iyong papurit pasalamat. Ganon din po, Panginoon, aming kapatid na ginagamit mo, si Brother Bay, ang kanyang buong sambayan sa pamilya sa Pilipinas. Bilis mo ang kanyang mga sasambitin, ang kanyang mga salita, Panginoon, na hinihasik mo sa araw na ito. Pagkatiwala namin sa iyo, Ama, na ito'y magagamit namin pang araw-araw. Ang palakas ng aming espiritual. Ganon din po, Panginoon. Katiwala namin sa iyo ang mga naka-line up ng mga kakantahin ng aming mga choir. Nawa ito'y maramdaman namin, Panginoon, at ang iyong banal na espiritual siyang manguna po sa bawat sa isa sa amin. Ganon din po, Panginoon, ang mga instrumentalist na ginagamit mo. Bless mo po, Ama,
Ang lahat na ito, Panginoon, pagtiwala alamin sa 100% tagumpay sa buong maghapon na ito. To God be the highest glory. In Jesus' name we pray, with the full guidance of the Holy Spirit, now who reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Muli natin itaas sa ating mga kamay. At malaya nating ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, 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 Lord. Praise the Lord. We welcome you, Holy Spirit, at muli nating anyayan ang banal na Espiritu na narito sa ating kalagitnaan sa mga oras na ito. Welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit. We invite you, Holy Spirit. We glorify Come on, Holy Spirit, dwell in us.
sa ating Diyos na buhay. Handa na kayong umawit sa ating Diyos. Amen. Handa na kayong sumayaw at umindag sa Kanya. Praise the Lord. Patuloy natin siyang pasalamatan sa pamamagitan ng ating pag-awit at pag-indak sa ating Diyos sa buhay. Yahweh El Shaddai. Amen. Come on, church. Glory to God! God is good. All the time. Praise the Lord. Amen! Hallelujah! Glory to God! Come on, church! Glory to God! Kataas sa ating Diyos. Hallelujah. Mataas-taas ang Diyos, pinupuri kita. Kadakilaan mo'y wakas at wala kang katulad. Noon ngayon, magpakailanman, ang pag-ibig mo'y tapat. Biyaya mo'y siksik, lingling, nag-uumabot sa lahat. Kataas-taas ang Diyos. Mataas-taas ang Diyos, pinupuri kita. Kadakilaan mo'y wagas at wala kang katulad. Noon ngayon, magpakailanman, ang pag-ibig mo'y tapat. Biyaya mo'y siksik. Biyaya mo'y siksik, liglig, nag-uumabot sa lahat. God is good, grabe, all the time, syempre. God is good, grabe, all the time, syempre. Hallelujah. God is good, grabe, Hallelujah. all the time, syempre. Hallelujah. God is good, grabe, Hallelujah. all the time, syempre. Kataas-taas ang Diyos, pinupuri kita. Kadakilaan mo'y wagas at wala kang katulad. Noon ngayon, magpakailanman. Noon ngayon, magpakailanman, ang pag-ibig mo ay tapat. Biyaya mo'y siksik. Kaya mo'y siksik, liglig, nag-uumabot sa lahat. Cheers! God is good. God is good, grabe, All the time. all the time, Syempre. syempre. God is good, grabe, all the time, syempre. Hallelujah. God is good, grabe, Hallelujah. all the time, syempre. Hallelujah. God is good, grabe, Hallelujah. all the time, syempre. Sumayaw. Sumayaw, Lumundag. lumundag, Sumigaw. sumigaw, Purihin siya. purihin siya. Pumadyak. Pumadyak, Pumalakpak. pumalakpak, Itaas ang kamay. itaas ang kamay. Hallelujah. Hallelujah! Sumayaw. Sumayaw, Lumundag. lumundag, Sumayaw. Sumigaw. ikaw, Purihin siya. purihin siya. Pumadyak. Pumadyak, Pumalakpak. palakpak, Itaas ang kamay. itaas ang kamay. Hallelujah. Hallelujah! God is good. God is good, grabe, all the time, syempre. 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 Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen!
Tunay na napakasayang magpuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. God is good talaga. Amen. Amen. God is good. All the time. Siyempre! Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Tunay na walang makakatumbas sa kanyang kabutihan. Amen. Amen. Patuloy natin itaas sa ating mga kamay at patuloy tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay, Yahweh El Shaddai. Ayon nga po sa Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Salamat po, Panginoon, Yahweh El Shaddai, sa mga panahong ito at muli kaming narito upang ikay papurihan sa Espiritu at katotohanan. At walang katumbas, Panginoon, ng pag-ibig na binibigay mo sa amin. Sa kabila na aming pagkukulang, na aming pagkakasala, patuloy na naririyan ang iyong pag-ibig na iaalay sa amin. Kung kaya't, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat sa pamamagitan ng mga papuring awitin na ito na inhanda namin sa iyo, Lord God. Ikaw lamang ang maitaas, hindi aming mga sarili, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit, for guiding us. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. I will always love you. I will always thank you. I will always grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you, even though I hurt you most, oh Lord. I thank you for saving my life. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you, even though I hurt you most, oh Lord. I thank you for saving my life. I'll be faithful to you, oh Lord. I will serve you with all my heart. I will praise you till my last breath, and I will always love you, Lord. I'll be faithful to you, oh Lord. I will serve you with all my heart. I will praise you till my last breath, and I will always love you, Lord. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds, oh Lord. I will always love you, even though I hurt you most, oh Lord. I thank you for saving my life.
always love you. I will always love you, Lord. I will always love you. We love you, Lord. Always We love you, Jesus. love you. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We bless your name. Hallelujah. Always love you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Love you. Hallelujah. We bless your name. We bless your name, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon. Praise God. Hallelujah. Glorify your name, O Lord. Hallelujah, Jesus. That's the time when Christ was near, till the people could not see what Messiah ought to be. Though your words could change the mind, they just could not understand. You must know some work was done to the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. I will Praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord. We glorify your name, O Jesus. Thank you, Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
O Lord God Almighty, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Ikaw rin ang Diyos na aming pinupuri sa buong mundo. Ang pangalan mo, El Shaddai, the most powerful name of God. El Shaddai, the God who is more than enough. El Shaddai, the doorkeeper of Israel. El Shaddai, one of the 7 covenant name of God. Ikaw ang aming pinaglilingkuran, pinupuri, sapagkat ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, at ikaw ang Diyos magpakailanman. Lord, we pray na i-bless mo ang iyong lingkod na may daluyan ng iyong mga salita. I-bless mo rin lahat ng mga nanonood, nakikinig, at lahat ng mga nandito ngayon sa St. Joseph Parish Church. Sila pong Diyos di Group. I-bless mo po ang kanilang buhay, kanilang mga mahal sa buhay, at kanilang mga employer, at ang kanilang kalusugan. Yan po hiningi namin sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon nagdiriwag sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwas na, tayo ay tutulungan niya. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Amen! Talagang parang nasa ambel tayo ngayon, ha? Taas ang kamay. Hallelujah! Yeah! God is good! All the time! Ayan.
Alam mo, itong mga Tuesday group na ito, makulit lang pero ano sila, bigay tudo. Okay, ang topic po natin ngayon ay what do you want me to do for you? Ano bang gustong gawin ng Diyos sa inyo? Ah? Tandaan ninyo, kahapon ang ating topic, ano yon? Kahapon? Monday? You don't know what you are asking for? You don't know. Hindi mo alam kung ano yung hinihingi mo. Ngayon naman, what do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo ngayon? Amen? Sabihin mo, Panginoon, gusto ko yumaman. Gusto ko makapag-asawa. Gusto ko makapag-around the world. Naku. Amen? Okay. Ang ating gospel, the most popular story in the Bible about Bartimaeus. In Mark chapter 10, verse 46 up to 52, they came to Jericho, and as Jesus was living with his disciple in a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting by the road. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many of the people scolded him and told him to be quiet, but he shouted even more loudly, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man, cheer up, and they said, "Get up, he is calling you." So he threw off his cloak, jumped up, and came to Jesus. Ito na yung verse 51 ng ating topic. What do you want me to do for you? Jesus asked him, "Teacher," the blind man answered, "I want to see again." So Jesus told him, Your faith has made you well." At once he was able to see and followed Jesus on the road. Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, pinatawag kanya. Iwinaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na.
dahil sa iyong pananalig, noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay Magpawalang pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. taas ang kamay. Pinupuri, sinasamba kita, O dakilang Diyos ang Diyos at Panginoon. Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Kaya hindi totoo yon na walang nagmamahal sa iyo. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen. Okay, magsiupo po tayo. Lingkod. Sa mga Bisaya, lingkod, umupo. Paminaw, pamati, at just to listen. Ha? Okay? Alam nyo, sa Bible, ito si Bartimeus, pinakasikat to tungkol sa miracle, na healing. Okay, ngayon, ano ang pinaka-tema natin? Pag nagbasa kayo ng gospel, isang storya yan, isang script. Na? At doon sa istorya na yon, mayroon doong mensahe si Lord. At ang message ni Lord
Sabi niya, "What do you want me to do for you?" Hindi ito tinanong ni Jesus para lang kay Bartimeo. Sa lahat ng taong hirap na hirap, punong-puno ng problema, may sakit, baon sa utang, o anumang kalagayan mo sa buhay, iyan ang tanong ni Lord. Pag lumapit ka sa Panginoon, ang tanong ni Lord, "O anak, ano ba ang gusto mo?" Di ba? Ang nanay mo, nung ikay maliit pa, pupunta sa bayan, ikaw naman, maliit ng bata, nandun sa bundok. Ano sabihin ng nanay mo? "Anak, anong gusto mong ipabili sa akin?" "Nanay, gusto ko dalhan mo ako ng orange." Kasi sa probinsya, nakakatikim lang ang ng orange sa mga bata doon. Yung true orange, pag may sakit, yan ang unang binibili ng mga nanay. True orange. Yung iniinom natin yung kulay, Royal. True orange. Okay. Ngayon, pag uwi ni nanay, hindi naman pwede si nanay, si tatay, pag uwi niya, sabihin niya sa anak niya, "Anak, ito yung tuba." Iba naman yung royal sa tuba, no? Kung anong specific na hinihingi mo, dapat iyon ang hingin mo kay Lord. Hindi yung bahala ka na, Lord. Kailangan, yung ba si Bartimeo, bulag yun? Bakit kailangan patanungin ni Jesus? Alam naman ni Jesus, bulag yun eh. Why? Kasi gusto ni Lord malaman kung ano ba talaga yung pinaka gusto mo. Amen? Ngayon, sabi ng isang mga ngaral, may preacher kami na pinagalitan ko kasi sabi niya, "Mga kapatid, si Bartimeo ay pinanganak na bulag." Tandaan nyo, pag nagbasa ka ng Bible, siguraduhin mo yung pinangangaral mo. Si Bartimeo hindi pinanganak na bulag. Bakit? Ano ang sinabi ni Bartimeo? "Teacher, the blind man answered, I want to see again." Yung I want to see again, ibig sabihin, dati siyang nakakita. Pero nabulag. Yung ibang mga mangangaral, bulag din. Dapat, pag ikay mangaral, siguraduhin mo kung ano yung ano doon. Ngayon, ano po ba ang aral dito sa ating binasa? Yung verse 51. Nandoon yung pinaka-aral niya eh. Yung dialogue, yung katanungan ni Jesus na dapat gusto niyang lumabas sa bibig ni Bartimeus. Okay. Ang kanila pong dialogue ganito, kasi sinabi po ni Jesus, "Tawagin niyo nga yung bulag na yan." Bakit sigaw ng sigaw yan? Alam mo, pag may pangangailangan ka sa Diyos, huwag mong intindihin yung sinasabi ng ibang tao. Hindi makakatulong sa iyo yan. Tingnan mo yung ibang tao, sabi na, "Tumahimik ka dyan, nakakahiya ka." Ay lalo pang sumigaw si Bartimeus. Kaya alam ni Jesus ang laman ng puso ni Bartimeus. Mamaya sa ating aralin, may mga aral doon. There are so many obstacles along the way sa ating paglapit sa Panginoon. Napakarami pong mga hadlang. Pero mamaya, no? Sabi dito, ang sabi po dito sa verse 51, "What do you want me to do for you?" Yan din tinatanong ni Lord sa inyo ngayon. Ano ba talaga gusto mo? Uuwi ka na o magtatrabaho ka pa? Pag undecided ka, sigurado, gid makauwi ka gidya. Sabi sa Bisaya. Yung kasama namin,
Tinerminate siya doon sa sa China. Dinala pa siya ng amo niya sa China. Tapos tumawag sa akin. Isa siya commentator din siya dito sa Manila. Si Rio. Sabi niya, saan ako matulog nito? Hating gabi na. Ay, ako naman, tumawag sa cellphone ko, ay nasa CR yata ako. O ano. Pagdating doon ako matulog, Brother Bay. Sabi ko, kahit dito ka na tumira habang buhay. Okay, pagdating doon, sabi ko, hirap na hirap ka sa trabaho mo doon sa amo mo dahil yung amo mo medyo, something wrong. Bibigyan ka ni Lord ng napakagandang trabaho. Ganon ang istorya ng buhay . Ang buhay kasi parang hindi lahat ng araw ay Biyernes Santo, kundi mayroon ding Sabado de Gloria. Hindi lahat ng araw hirap, hindi lahat ng araw problema. Ito tandaan nyo pag dumaranas ka na maraming problema, ang kasunod yan ay blessing, pagpapala, biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Okay? At ito, tandaan nyo, pag yung dumanas ka ng hirap na hirap ka, wala ka na talagang pera, wala kang pamasay, wala ka ng pera, mayroong darating sa iyo na malaking pera. Amen po ba? Kaya ganun ang cycle ng buhay . Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Ang mga taong hindi nawala ng pag-asa, si Bartimeus hindi po nawala ng pag-asa. Bagamat siya'y bulag, mayroon pa po siyang binigay si Lord yung taingan niya. Sapagkat sa pag-aaral namin, ang bulag ay napakatalas ang pandinig. Tandaan niyo yung mga bulag? Tingnan mo yung pag naglakad sila, alam nila kung ano yung naapakan na, tok, tok, tok. Kaya ang bulag, may sarili silang kalsada. May sarili sila. Doon sa MTR, may sarili silang daan . Di ba? O anong ginagamit nila doon? Hindi po yung kanilang mata, ang kanilang pandinig. At ang sabi ni Lord, makinig ang may mga pandinig. Ang mayroon, bibigyan pa. Ang kakaunti, kukunin pa, ibigay sa mayroon. Di ba? So, ito na. Nung sinabi ni Jesus, ano bang gustong gawin ko sa iyo, Bartimeus? Ang sabi dito, Jesus asked him, Teacher, the blind man answered, I want to see again. Kailangan niya talaga yun . Hindi na kailangan ni Bartimeus lahat ng bagay. Hindi niya kailangan. Isa lang kailangan niya talaga makakita. Kasi bulag siya. Kung ikay may utang, ang kailangan mo makabayad sa utang. Ang idasal mo lagi, Lord, I want to bayad my utang. Yan ang hiningin mo lagi sa kay Lord. Hindi yung Panginoon pahingi ng pambili ng kotse. Ay, hindi mo kailangan yun. Amen po ba? Bibigyan ko kayo ng tinatawag na eksaktong pangungusap na kung ano yung needs mo, kung anong kailangan mo, yun lang hilingin mo sa Panginoon. Yung mga secondary, yung mga pangatlo, pang-apat na pangangailangan mo, isang tabi mo muna yan. Yung unang pangangailangan mo, yun ang hingin mo kay Lord. Amen po ba? Ngayon, kung ikay may sakit, ang unang hilingin mo, gumaling ka sa sakit mo. Amen po ba? Ngayon, ito na. In the Bible verse, what do you want me to do for you is found in the Gospel of Luke 18:41. Where Jesus asked blind man what they desire. Ulitin ko yung salitang desire. Desire of your heart. Kayong dito ngayon, kaya nandito kayo, Lunes pa lang, Linggo pa lang, desire na ng puso mo, aatin ako sa
sa gawain. Ha? Yung desire ng puso mo, ha? Yung mga walang desire ang puso nila, wala silang yan dito. Ha? So nakita nyo, mahalaga yung desire ng puso mo. Ha? O, ngayon, sinong gustong lumigaya ang buhay? Naku, marami palang kalungkutan to, Lord. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai, na? Ha? Okay. Lagi kong sinasabi ito, nung matuklasan ko ito, sumaya ang buhay ko eh. Hindi na ako malungkot kahit yung asawa ko 20 years na, nasa abroad, ayaw pa umuwi. Sabi ko, Lord, ikaw na lang. No? Nung mabasa ko ito, yung Psalms 37 verse 4, sabi ko, okay na ako dito. Sabi dito, seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart desire. Sa Tagalog. Tingnan sa Tagalog, mas maganda sa Tagalog eh. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Tingnan ninyo ha. Desire, pangarap, o inaasam-asam. Na? Alam mo yung pag-abroad, pangarap ko lang to dati. Sino makapag-abroad janitor lang ako eh. Pinagtatawanan nga ako ng mga broadcaster, announcer, at saka gwardiya, halos lahat. Kumakantyaw sa akin, sabi, darating ang panahon. Ikaw gwardiya, uutusan kita. Ikaw chief technician, ngayon, nabaliktad ang mundo. Nung maging broadcaster na ako, nung magiging elder na ako, nung inassign na ako sa iba't ibang bansa sa buong mundo, sinabi ko, ito. Ikaw, anong gusto mo pag-uwi ko? Anong sukat ng paa mo? Wow. Sabi ko, naalala nyo, lahat ng eroplanong lumilipad kasi ang istasyon ng radyo, airport yon. Every 5 minutes may lumilipad na eroplano. Ako naman parang si Raulo, darating ang panahon, sasakyan kita. Lahat ng mga eroplanong, alam mo, unang dating ko dito, ang sinakyan kong airplane is Cathay Pacific. Okay, tari, di ba? 1981, Cathay Pacific yun. No, wala pang Cebu Pacific noon. Di ba? So yung desire ng puso mo, diyan nakadepende si Lord. Kung ano talaga yung pinakagusto mo, yun ang ibigay sa iyo ni Lord. Dahil gusto ni Lord, happy ka. Gusto ni Lord, magiging masaya ka sa buhay mo. Amen? Kaya yung mga taong mahirap pasayahin, ang layo ng grasya, laging disgrasya ang buhay. Masarap yung taong mababaw lang ang kaligayahan. Ang taong mababaw na ang kaligayahan, lagi siyang kontento sa buhay niya. Lagi siyang may satisfaction sa buhay niya. At parang sinasabi niya, Lord, mawala ng lahat ng bagay, huwag ka lang mawala sa aking buhay. Amen? Amen po ba? Okay, ito. With Jesus' question, what do you want me to do for you? Jesus asked question, how many times? Nakalagay po yan, twice lang. Ayaw ni Lord na makulit. Minsan si Lord, pag tinanong ka ni Lord, dapat sumagot ka kaagad. Isa o dalawang salita lang, sapat na sa Panginoon. Dahil kayang ibigay ng Diyos yan, dahil lahat ng bagay, siya ang may-ari sa mundong ito. Amen po ba? Amen po ba?
Okay. Pag kayo may boyfriend, tanungin nyo, ano ba, gusto mo ako? Hindi. Do you like me? Ha? Sabi niyo, I like you. O I like me. O sama na tayo. Yung iba, ano, gusto mo pakasal? Sandali, mag-isip pa ako. Mag-isip pa ako. Ito tandaan nyo, ang lalaki, huwag niyong pahintahin. Ha? Pangalawa, ang lalaki. Totoo po yun. Ang dami nagpa-counseling sa akin, Brother Bay, ano bang gagawin ko? Uuwi na ba ako? Sinabi ng asawa ko, pag hindi ako umuwi ngayon, wala na akong uuwian pa. O ang ginawa niya, umuwi siya. Umuwi ka. Baka mamaya, pag hindi ka umuwi, naroon na sa ibang pintuan yung asawa mo. Ultimatum yun. Alam ni Jeffrey yun. Ay, hindi pala. Di pa, wala pala pala asawa si Jeffrey. Okay, palapakan natin si El Shaddai. No? Woo! Amen? Okay, ito pa. Number 1. Number 1, why did Jesus ask, what do you want me to do for you? Bakit? Sabi dito, Jesus knew what he was doing. He asked, what do you want me to do for you? He wanted, he wanted the crowd to see this man believe that Jesus was the Son of God. So they could understand the connection between faith and healing. Ano ba ang connection ng faith and healing? Magkasama po yan. No? Pag wala kang pananampalataya, kahit anong sakit mo, hindi ka gagaling. Ang tinatanong lagi ni Lord, mangyayari ang ayon sa iyong pananalig at pananampalataya. Doon sa pagtanong ni Jesus, gusto lang ni Jesus ipakita sa crowd o yung maraming tao, kung paano niya pagalingin si Bartimeus, dahil si Bartimeus mayroon po siyang alam. Yung sinabi ni Bartimeus, Jesus, the son of David. Eksakto. Na ang Mesiyas ay manggagaling sa lipi ni David. Kaya napahinto si Jesus. Sabi ni Jesus, iba to kilala ko nito Kasi kung wala, hindi binanggit ni Bartimeus yung, Jesus, anak ni David, have mercy on me. Dalawa ang nakuha ni Bartimeus diyon. God is a merciful God, and Jesus manggagaling ang Misaya sa lipi ni Haring David. Kaya eksakto po. Sabi ni Jesus, may paniniwala ito, may alam to. May pananampalataya ito sa akin. Pero kung hindi binanggit ni Bartimeus yung pangalan ni Jesus at sinabi lang niya, Jesus! Sabi ni Jesus, daming binyagang Jesus dyan. Di ba? Pero nung sinabi niya, Son of David, kilala ko nito. Mahabag ka sa akin. Alam niya na ako ang Diyos na mahabagin. Kaya ang binanggit po ni Bartimeus, eksakto. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya sinabi ni Jesus, tawagin mo ngayon, may pananampalataya Sabi ng mga alagad niya, wow, pare, lakas mo. Lakas mo, pre. Halika. Pinatawag ka ng guro. Something special. Isipin mo, si Jesus ang nagpatawag. Pag ikaw kaya pinatawag ni Bongbong Marcos, ano kayang isipin mo? You are very special. Amen? Kahit lang nga ang ambasador dito, pag sinabi sa iyo, ipatawag yan si Jade. Napapanood ko yan, nag-workout yan. Siguro, sasabihin niya,
special ako. Amen po ba? Pag pinatawag ka, special ka. O anong ginawa ni Jesus? Ano bang gusto mo? Pag ika-special, may nakalaan na si Jesus na biyaya, himala at pagpapala. Amen? Amen po ba? Number 2, sa ating pagninilay, does God really give you what you ask for? For everyone who asks, receive. And he who seek, find. And to him who knock, it will be open. Maliwanag yan sa Matthew 7:8 na hindi tatalikuran ng Panginoon ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos, sinabi niya, ang sino mang humanap sa akin, ako'y inyong masusumpungan. Ang sino mang humingi sa akin, ibibigay ko ang inyong hinihingi. Ang sino mang kumatok, bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang biyaya at pagpapala. Iyan ang problema ng tao. No? Humihingi siya. Wala naman siyang relasyon sa Diyos. Subukan mo nga humingi ka sa ibang tao. Ang tatay mo, pag humingi ka, hindi ka pwedeng biguin ng tatay mo. Kaya kung kinikilala mo si Jesus na siya ang iyong Panginoon, kailanman hindi ka makararanas ng kabiguan sa buhay mo. Amen po ba? Okay. Yung paghahanap, ang daming, alam mo, ang El Shaddai, no? Mayroon doon sa Saudi. Sabi niya, di ko alam, Brother Bay, ang gawain dito sa Dubai. Sabi ko, ito gawin mo. Pag may makikita ka Pilipino, kasi mainit dyan, ilalabas nila yung panyo ng El Shaddai. Kasi lahat ng El Shaddai member, may panyo talaga yan. Pag nakita mo yung panyo, yun habulin mo, i-approach mo, kapatid mo yan kay El Shaddai. Tingnan mo, lahat ng lugar doon sa Saudi Arabia, mahigit po 5 milyon ang Pilipino. Riyadh, Dubai, Oman, Kuwait, at Saudi Arabia. Kaya lahat po ng lugar doon may gawain ni El Shaddai. Ano ang kanila? Hinanap nila ang gawain ni El Shaddai. True handkerchief to. Ang taong naghahanap, God will make a way. Gagawa ang Diyos ng paraan para masumpungan mo ang hinahanap mo, kapatid ko kay Kristo. Paano mahanap ang gawain ni El Shaddai? Hindi mo naman hinahanap eh. Alam ng Diyos ang design ng puso ng tao. Amen? Alam mo doon sa Oman, alam mo ba sinong coordinator doon? Nagtatrabaho sa sekretary ng hari. Alam mo ba sino yung umaattend doon sa sa Brunei? Yung simbahan punong-puno doon. Lahat ng Pilipino na member ng El Shaddai, paborito ni King Bolkiah. Kasi ang mayordoma doon, si Sister Prissy Kyocho, siya po ang mayordoma ng isang palasyo ni King Bolkiah. Coordinator natin ng El Shaddai sa Quezon City ngayon. Pinamanahan po siya ng milyon-milyon ni King Bolkiah. Tuwing birthday niya, 2 Rolex na relo ang binibigay sa kanya at mga diamond. O kita mo yun? 3 po ang palasyo ni King Bolkiah. Halos karamihan mga member ng El Shaddai ang nagtatrabaho doon dahil mga mababait. Palapagan natin ang Panginoon. No? Iba po yung mabait sa nasiraan ng bait. Amen po ba? Okay? So, tingnan ninyo yung naghahanap, makakasumpong. Yung kumakatok, bubuksan. Yung humihingi, bibigyan. Kaya huwag ka nang mahiya. Hingin mo na kay Lord yung gusto mo sa Kanya. Amen? Okay. Ito pa ang sinasabi dito. Jesus doesn't mention limit on what you want
us poor, and might suppose you called us for absolutely anything and receive it. But he also doesn't give example. Ano yung example? Dapat marunong ka magpatotoo sa mga blessing ni Lord na tinanggap mo. Ikaw ay example. Oy, ako'y pinagpala, ako'y mahirap lang ngayon, mayaman na ako. Oy, ako dati pangit ngayon, gwapa na, maganda na. Ikaw dapat maging ihimplo. Kasi yung Jesus na sa'yo, doon titingin ang tao. Pag ikay chismosa pa ka rin, pag ikay ay nanlilisik pa rin ang mata, sasabihin sa iyo ng mga tao, ito ba yung pinagharian ng Diyos? Demonyo to? Pero yung mga, kahit sinisiraan ka na, praise the Lord, hayaan mo sila. Kasi magiging good example ka. Amen? Kasi mayroon kang good example, kasi mayroon kang good testimony, kasi tinanggap mo si Jesus na iyong Panginoon. Amen? Okay, number 3. What does God want you to do? We discovered that the Bible, that the Bible is clear on what God wants for us. He wants for us to be close to Him. Gustong-gusto talaga ni Lord maging close ka sa Kanya. Sabihin nyo, ganyan. Close, open. Close, open. Open, close. Ang gusto ni Lord, kaya binibigay niya ang gusto mo, He wants for us to be close to Him. Yan ang kaibigan ko na hindi ako iniwan. In 42 years in mission, kailanman hindi ako iniwan ng kaibigan ko. Kaya ang pamagat ng programa ko noon, Jesus, my friend. Yung pinakakanta ko kay Kwan. Kantayin mo mamaya, hindi naman nakakuan yan eh. Okay. Okay, number 2. Hindi lang gusto ni Lord na magiging malapit ka sa Kanya, very close ka sa Kanya. Number 2, He wants for us to experience His blessing. Gusto ni Lord ma-experience mo yung abundant life. Gusto ni Lord yung siksikliglig. Na yung lahat ng wallet mo punong-puno ng pera. Amen po ba? Pag uwi mo, may mga asset ka na. Pag uwi mo, may lupa ka na, may manggahan ka na, mayroon ka ng babuyan. Kaya tingnan po niyo isang workers natin, yumaman dahil sa kanyang kahayupan at kababuyan. Yung Sabado, ako taga-dasal ng baboy niya. Brother ba, yung isang baboy ko nanganak, ngayon naglalandi na naman. Sinong pangalan noon? Yung sa co-op natin? Sabi niya, Brother ba, alam mo, hindi lang piggery, poultry ang negosyo ko, pati mga baka, marami akong bakahan. No? Yan, sikrito niya. Tama. Akala mo, yayaman ka sa kababuyan at kahayupan. Okay. Dadako na tayo sa sunod. Pangalawa, we want for us to experience His blessing, and He wants for us to fulfill our purpose, be the power of His Spirit at work inside us. Wow, sarap niyan, no? Mapulpil ang layunin ng Diyos sa buhay mo. At hindi ka powerless Christian, kundi powerful Christian. Hindi palugong Kristiyano. Masayang Kristiyano because ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Because umapaw sa iyong puso ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Woo!
Amen? Kita na ninyo? Kung nasa iyo ang Holy Spirit, mayroon pong tinatawag na gifts of the Holy Spirit at mayroon ding fruits of the Holy Spirit. Yung bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, kagalakan, kabutihan, ang dami niyan. Basahin na lang nyo. Yung bunga ng Espiritu Santo ay yung gift of knowledge, gift of wisdom, gift of preaching, gift of prophecy, gift of discernment, gift of faith, gift of miracle. Mapasayo lahat yan. Amen po ba? Once the Holy Spirit is upon you. Amen? Okay, dito na tayo sa huling kwan na ito, ha? Huwag kayong mag-alala. 7 lessons to learn from blind Bartimaeus. 7 lessons. Blind Bartimaeus story is Mark 10:46-52 teaches us several important lessons about faith. Number 1, faith, persistence, seeking God. This include the importance of persistence prayer, overcoming obstacle, asking specifically for what you need. Then, trusting in God, power, and actively following Jesus after healing. After healing, di ba ang ginawa ni Jesus, pagkatapos pagalingin ka, ang purpose noon, sumunod ka sa Kanya. Lahat ng mga pinagaling sa cancer dito sa El Shaddai, may taning ang buhay. Ngayon, naglilingkod sila lahat, preacher, coordinator. Alam mo, may mga good testimony sila lahat. Sumunod sila kay Jesus. Bakit? Pag hindi sila sumunod kay Jesus, babalik yung sakit. Di, totoo yun. Mayroong pinagaling si Jesus. Ang gandang babae. Ako pa nga nag-pray-over noon. No? Tapos, binago na ni Lord. Sabi ko, wag mo nang balikan yung lumang buhay. Nanlalaki ulit, patay. Bumalik ulit sa kanyang lumang buhay. Namatay siya. Bumalik yung cancer. God is a God of purpose. Bakit tinulungan ka ni Lord para maging example ka, maging testimony ka ng Diyos? Walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Lahat magagawa ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? No? Doon sa kay Bartimeo, yung pananampalataya ni Bartimeo, yung hindi niya pagbitaw. Persistence, yung hindi siya nawala ng pag-asa. At hinanap talaga niya ang Diyos. At sa panalangin ni Bartimeo at lahat ng obstacle na pagtugumpay ni Bartimeo, sipin mo bulag ka. Anong asahan mo bulag ka? Tapos hinahamak ka pa, ikaw, bulag ka, huwag kang nakakaya. Tumahimik ka dyan. Pero ang ginawa ni Bartimeo, nagsisigaw siya. Anong pakialam ko sa inyo? No? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, napakaraming obstacle. Nandyan yung mga taong akala mo makatutulong sa iyo, sila pala ang sisira sa iyo. Amen po ba? Nandyan yung mga taong sa halip na ikaw ay iahon, lalo ka pang iaapakan. Don't worry. If God is with you, who can be against you? Basta ang importante lang, mahalaga. Ang mahalaga po, importante. Na hanggat nandito ka sa Hong Kong, huwag kang umalis sa gawain ni El Shaddai. I guarantee you, yayaman ka, pagpapalain ka, anumang hilingin mo, ibibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Okay, magsitayo tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, sister. Sir. Anong gusto mo ngayon? Sabihin mo sa kanya, sister, ako ang nagyaya, ako ang taya. Yan ang prinsipyo ko. Huwag kayong magyaya kung wala kayong pera.
Kanina sabi ko, Amor, dalawa lang tayo dito. Yayain kita, punta tayo sa Cafe de Coral. O hindi si Amor ang nagbayad, ako ang nagbayad. Hindi usapin ng preacher at saka attender yun. Labas na doon ang usapin. Ako, pag niyaya ko yung mga choir na yan, Oh, yeah. Oh, yeah. Sige. ha? Katatapos lang natin nung Martes eh. Taas na tayo ka. Hindi, masayang kausap mga yan, no? At masaya silang, ano? Sila. Sige. Taas ang kamot, kamay. Pati mga pre-request niyo, taas ninyo. Mga bag, mga wallet. He's my friend, a man yet a God. He is my friend, a servant yet a king. He stays with me every moment of my day. Whose love a lamp to my feet, a light unto my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and told me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and just all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Yes. Siya ang mabait, kaibigan na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid kong ito, kanila po mga prayer request, kayo po nakakaalam kung anong kahilingan nila dyan. Pagpalain mo rin kanilang mga wallet, mga bag, o ano pa mga tinataas nila sa iyo, ito i-bless mo upang magamit sa kaluwalhati ng dakilang pangalan. Pagpalain mo rin, Lord, ang kanilang mga employer, maging mabait sa kanila at magiging pagpapala sa kanila. Malay mo, Lord, yung employer nilang mayaman, hipuin mo na sila'y pamanahan ng mga kayamanan. In Jesus' name, pagpalain mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas na walang sakit at ganyan pa ang mga kapatid. Ingatan po sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Amen. O yan, sige. I-anoint natin itong mga workers. Kaya yung iba dito, pwede na kayo pumunta doon sa kainan. Tiraan lang nyo kami ng tutong. Okay?
Ilan kayo? Ay, salmo. Sige, bilis. Patuloy po tayong makatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghangad ng pagkupkop ng katastasan, ananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukha tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit nababawal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay nakikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin kay mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sandako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sa sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Santo. Amen. Mag-anointing muna tayo mga sisi.